tatlong sikretong signs na genuine, seryoso, or malalim, or real, totoong-totoo ang love ng isang lalaki sa'yo. Kaibigan, I encourage you actually, and kung pwede lang sana, pilitin na kita na panoorin ito. Kasi kapag itong tatlo lang nito nakita mo sa isang lalaki, trust me, worth it na ipaglaban, worth it na bigyan ng trust, worth it na mahalin, worth it na mag-invest sa ganitong klase ng lalaki. At hindi yung lalaking panay papogi lang, panay may pera lang. Trust me, ma-enjoy mo ang essence, ang ibig sabihin ng relationship or partner kapag ganitong lalaki ang natagpuan mo. So, kung gusto mong malaman itong sekretong sign na ito, tara, simulan na natin. Mga kaibigan, bago ko ibigay yung mga signs, is that gusto ko lang munang mag-iwan ng piece of advice. Kasi napakarami po ang pumapasok sa relationship nang hindi nila alam ang dahilan. Kumbaga, kabig ng dibdib, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pumapasok lang dahil sa yun ang uso, pumapasok dahil sa na-pressure, pumapasok dahil sa gusto lang pero walang goal, walang foundation or walang basehan kung bakit pinasok nito at walang kasiguraduhan sa karelasyon. So, my friend, it is wise na dapat meron kang mga signs tulad ng sinasabi ko sa inyo para masigurado mo naman na hindi ka magsasayang ng oras at hindi masasaktan yung puso mo. At hindi masasayang mga investment mo sa kanya like your efforts, your time, your love, your money, and then your dignity. Okay? Because alam ko na kahit sinasabi ko sa inyo na sex outside marriage is not good and I don't advise you to do that, a lot of you ay papasok pa rin. So, at least, my friend, is that worth it naman yung pagbibigay mo ng dignity mo sa isang lalaki. Okay, proceed na po tayo sa number 1. Ay. If he will defend you in public but corrects you in private, he really loves you. Totoo, genuine, at talagang mahalaga ka ng sobra sa kanya. Kahit gaano pa kasama or sabihin na natin na mali ka, is that a real man na nagmamahal sa hindi kanya ibebenta or hindi kanya tatalikuran sa time na merong kang mga kahihiyan na nagawa sa buhay or aksidente na nagawa or sabihin na natin kahit aware ka. But my point here is that hindi kanya ibebenta. Hindi kanya tatalikuran. He is ready to defend you no matter kung sino pa ang kanyang kaharap or kung sino pa ang kanyang kalaban. He really, really, really loves you. Pero hindi po nag-e-end doon. Dapat tinutuloy niya na kinokorek ka in private. Because a lot of you things na kapag kinorek kayo ng isang tao or ng partner niyo is hindi na kayo mahal. Foolishness. Don't be blind, my friend. If he really loves you, he corrects you. Kinokorek ka niya. Tinatama ka niya para hindi ka mawala sa landas. Para hindi maging mali yung mindset mo, yung the way you think, kasi it will destroy you again or, it will put you to destruction. My friend, if that guy corrects you in private, he really cares about you. More than yung mga tao na nananahimik lang kahit alam na mali mo. They don't love you. Open rebuke is better than secret love. One more time. Please comment down below. Say, open rebuke is better than secret love. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Ay. He is willing to pay the price. Anong ibig kong sabihin dito? He is willing to do anything, sacrifice everything for you. Worth it po ang ganitong klase ng lalaki. At although sometimes hindi po tama yung mga ganon na nagagawa niya, hindi dahil sa hindi siya tama, kundi dahil sa meron lang talagang mga tao na hindi nakikita or hindi pinapahalagahan yung sacrifices ng ibang tao. But my point here is that he is willing to pay the price. He is willing na maging masama para ikaw ang maging tama. He is willing na ibaba ang ego for the sake na hindi kayo mag-away. Although hindi ko tinatabing tama yon na approach, but ang point ko dito, kapag ginagawa niya, ibig sabihin mahal ka. He is willing to pay the price. He is willing na maging masama. He is willing na mag-sacrifice. He is willing na mawalan para lang maibigay sa'yo. He really and genuinely loves you. Actually, he is willing na i-give up pa.
ang kanyang family, ang kanyang mga kaibigan for you. He is willing to spend time with you than with his friends. O maaring he lose his friends and finds you. But my point here is that he's willing to pay the price. He is willing na masaktan for your sake. He is willing na maging masama para maging tama ka. Ibig sabihin, he really loves you. Pero kung yung lalaki na yan ay maaari kanyang ibenta, talikuran sa panahon na kailangan mo, and he's not willing to pay the price, he doesn't love you. Period. No arguments. So, proceed na po tayo sa last but not the least, that he really care and loves you. Is that his love is actions, not words. Kung siya yung tipo ng lalaki na panay bunganga, panay pangako pero walang nagagawa, panay salita lang pero hindi mo naman ramdam yung kanyang pagmamahal, yung kanyang care, yung kanyang effort, yung kanyang sympathy, hindi kanya mahal. Mas naniniwala pa ako na mahal ka ng isang lalaki na tahimik lang yung kanyang bunganga, pero meron siyang ginagawa in action. Minsan palaging galit or nagagalit siya, pero meron siyang ginagawa in action na makikita mo. Because sometimes a lot of you women's ay gusto ng naririnig lang, gusto na galing din sa kanya, gusto ng mga sweet words, gusto ng mga assuring words, pero ayaw nyo ng assuring actions and sweet actions. My friend, if he said that he loves you, dapat meron sa kanyang action. Ginagawa niya. Kung sinabi niyang mahal ka, dapat hindi kanya binubugbog, hindi kanya sinisigawan, pinapahiya, tinatalikuran, binebenta, hindi kanya niloloko, hindi na yan naghanap ng iba. Because love is action. It means love is equal to choice. Or is that kapag mahal ka, ikaw yung kanyang pipiliin. So kung pinili niyang manlandi sa iba dahil hindi ka ganun kamahal, meron mas mahal niya yung sarili niya, kaya pagbibigyan niya ang kanyang kalandian. Kung kaya kanyang talikuran sa time na meron kong nagawang kahihiyan or na-down ka, ibig sabihin mahal niya yung sarili niya because he is willing to save himself than to save you. He doesn't love you. Love is verb and action, not just bunganga. Hindi panay pangako. So, lagi mong tatandaan yan. Ngayon, ano ang dapat mong gawin kung hindi mo nakita itong mga signs na ito sa kanya? So, what are you waiting for? Kung itry mo na ipaglaban, intindihin, at kausapin siya, then go. Pero, kapag hindi yun effective at wala pa rin siyang pagbago, then leave. You're wasting your time. Maaring hindi talaga siya yung para sa'yo. Maaring ginagamit ka lang niya at hindi siya seryoso sa'yo. Nagsasayang ka ng oras ng panahon. Maraming mga lalaki na kung saan deserve mo. Deserve ng investment mo. Deserve ng pagmamahal mo. Okay? Chin up. You should know your value. That's it. Good day.